Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Pacay po ito. Ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating popular na programa, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, nakikinig pa rin po tayo dito sa ating Archdiocesan radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's January 12 po. At medyo minamalat po ang inyong abang lingkod dahil sobrang galing sa meeting. sobrang ano yan, Sister Son, no? Salita. Yan. Oh. Sobrang dada. Pero dyan lang po kayo at of course, isang oras na naman po tayo magkakasama-sama at pagnilayan natin ang salita ng Diyos. At may bisita po tayo mamaya, no? Special guest. Yan, excited ako, Sister Son, ha? Oo nga eh. First time niya at of course, ano siya, taga-Amerika. Pero katabing bahay ko lang dyan sa Arzobispado de Pampanga, no? Okay, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And today is the first week in Ordinary Time ayon sa liturgical calendar natin. At meron tayong babatiin na pare. Birthday niya. Birthday niya. Ginirit ko na kanina. Father Norman Vico. Sumagot siya. Galing yata ng Amerika, dumating siya ngayon. Oo, sa San Francisco. Para mag-attend parang kapitbahay ko lang. Kapitbahay mo, Doc, oh. International Eucharistic Congress sa Cebu, a-attend siya. Mag-a-attend sila sa... Ni Father Raymond Reyes. Opo, si Father Raymond, wala pa. From San Francisco also. Yes. Opo, Ito'y ayan po. dalawang pari nating Kapampangan. Nasa Amerika. Nasa Archdiocese of San Francisco. Yan, California, no? Wala, birthday ni Father Vital. Opo, Tok opo. Vidal. Father Tok. Opo. Apos ito, bumati ka muna sa ating mga listeners. Si Aposeto po, kasama gabi po natin. sa inyo lahat. Nasa jubileo tayo ng habag at kompasyon ng Panginoon, no? Opo. The Jubilee of Mercy. Kaya mayroon tayong guest mamaya sa instrumento ng mercy and compassion. Wow, okay. Okay, i-introduce ko sa introduce ko sa ating mga listeners, no? Siya po ay isang professor, no, ng Stanford University, of course. Stanford. Doctor in medicine, doc, no? By profession doctor siya. At of course, siya ang parang pinaka-founder din ng ABC Global Health, no? It's a foundation. At mamaya siya na magsasalita sa ating mga listeners, no? So, i-welcome natin si Dr. Juliet Gabiola. Doc, bumati ka muna sa ating mga listeners. Ay naku, dakalang salamat naman Dakalang salamat. Medyo mag-practice kong mga pampangan. Okay. Maya, pabengi kayo, kabalin. Okay. It's a pleasure to be here para ma-explain ko yung project natin sa mga kabalin for their health. I'm a clinical associate professor of medicine at Stanford. I teach in the medical school. My daughter is actually in the medical school at Stanford, and my son is a producer at IGN for video gamers. They will know Sean Ryan Finnegan, who is a producer at IGN. Yeah. Kapitbahay ko lang ang Arzobispado, kaya I considered myself blessed kasi everyday naririnig ko yung misa, kaya sabi ko pwede na siguro akong hindi pumunta sa misa, no? dahil blessed na ako. Nagsisimba na siya sa kasi kapitbahay namin, no? And of course, we are very glad na invite ko siya. Short notice lang, ha, Sister Son. Tsaka napawawa ko among Stanford University. Wow. Ano ba yan, Doc? It's a very prestigious university, ha? It's probably considered number 2 in the world. Wow. Harvard probably is the best, considers the best. Although Stanford will argue that we are the best. It's a private university. Most people would know it. It's the heart of the Silicon Valley. Yes. Where information technology and technology is
probably is the best in the world. Yan. Google, so no? everyone knows Silicon Valley, Facebook, Google is there, Yahoo. So Stanford is the academic institution linked with a lot of those technology giants. So it's a pleasure to be here para ma-explain ko karing kabalenta mo nung naning project yan in Pampanga. As a matter of fact, we had a medical mission in San Fernando in 2012, which was hosted gracefully by the Archdiocese of San Fernando. Yes, so tatlong araw yan, no? Oo, 3 days and we saw about 5,000 patients. Yes, so We did about 200 to 500 surgeries, both outpatient and inpatient. Our inpatients were in Makabali Clinic. Kaya they were generous to host our inpatient surgery. Ngayon, ang natutuhan namin sa medical mission, it's not enough kasi walang continuity, parang hindi sustainable ang project. Marami kasing natutuhan namin sa research namin at saka sa mga medical mission na temporary lang yung ginagawa namin. Although, it's very fulfilling sa mga American volunteers kasi pupunta nga naman sila dito sa Pilipinas. And in 5 days, we could help a lot of people. Pero walang continuity yung Sustainability. project. Oo. Kapag bibigyan mo ng sample na gamot ng 1 to 2 months gamot sa diabetes at hypertension, asthma, pagkatapos ng maubos na yung gamot nila, wala na silang pambili Wala nang at babalik na yung kanya nilang blood pressure at blood sugar to a high level again. Kaya parang wala kaming ginagawa. Although masaya ang tao, may hope sila na nakaka-visit kami. Ang mga volunteers naman na tiga US, mga professors doon at saka mga nurses and doctors, tuwan-tuwa sila pag pumupunta dito. Pero parang pag tinitingnan namin yung outcome ng ginagawa namin, parang walang nangyayari sa chronic disease. Pero sa surgery, siyempre naman, yung mga cleft lip and cleft palate, nakakangiti na yung mga bata, magaganda na yung mga bata, yung mga may cataract, nakakakita. Kaya tuwan-tuwa rin kami pag ginagawa namin yung mga yon. But it's not enough. Kailangan natin ng prevention, kailangan natin ng research, kailangan natin yung continuity. that's right. Kaya, an offshoot of that, what we learned from the medical mission at saka sa mga projects na mga NGOs dito sa Pilipinas, na napag-aralan namin naman na possible na the next step is a medical mobile clinic na permanenteng maglilingkod sa mga barangays. Kaya itong project namin, pag na-fund itong first one, ang pilot dito sa San Fernando. Yan. Kukwento ni Doc mamaya yan, no? At talagang napakagandang project yan, Doc, di ba? Oo, kasi mapupuntahan mo yung different barangays permanently. Kamukha, kunyari, kung we're poised to see 20 barangays in 1 month, kasi bibigyan mo naman ng day off ang doctor, nurse, at saka driver team, ano, yung kunyari, pipick up in San Felipe, nakaschedule kunyari ng every first of the month. Kaya yung mga barangay health workers doon, sasabihin nila, darating na yung mobile clinic every first ng month. Kaya mag-ready na yung mga magpapadoktor, yung magpapatingin. Kaya, kunyari, meron kang high blood pressure, every month makikita ka, mabibigyan ka ng gamot, medyo mura-mura naman ang mga charges, maaabot naman ng mga tao. Pero meron ding ibibigay yung tao, pero diretso kami sa tao, wala nang hindi ka na mamamasahe, That's right. maglalakad ka lang papunta sa mobile clinic. Tapos may mga educational project, may research project, tsaka may mga project kami na may contest, ganon. Kunyari, cooking contest, at saka running contest, mga ganon. Okay. Para yung mga tao natin magkaroon ng lifestyle modification, matututong to eat the right food, yung healthy food, at saka magiging active, ganon. Yes. Kasi lahat ito preventable naman eh. Pwede naman, no? Okay. Ipagpapatuloy natin yan, Doc, no? At siguro, Sister Son, diretso na tayo sa ating pagbasa. Okay. Tamang-tama yung ating pagbasa. It's regarding yung healing, no? Deliverance, no? So, siguro, i-share din natin yung apostolate ni Doc mamaya regarding
itong kanyang karanasan, no, sa paggagamot. Okay? So, pakinggan po natin ngayon si Sister Son sa ating ebanghelyo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari yon? Ito ay isang kakaibang katuruan, makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Yan, mag-nilek ng konti, no? Short reflection ko po. Naku, yung mga tao parang nangagtaka sila or sa teaching ni Jesus na very authoritative, no? Tsaka yung powerful deed niya na they forgot to recognize yung talagang the kingdom na ina-announce ng Panginoon. Kaya siguro yung question nila sa kanya what is this? Na imbis na who is this? No, kasi parang kulang pa yung faith nila, among yun ang tingin ko. Bakit ganun ang question nila? Dapat kung nangilalas sila, they were owed by Jesus authoritative teaching. Di dapat si Jesus ang tinanong, sino ba yung taong ito? Bakit ang tinatanong nila, ano ba ito? No? So, siguro po yung faith ng mga tao noon talagang kulang na kulang. Tsaka pa. talagang hindi na-recognize kung sino talaga yung Hindi nila yung healing, no? recognize. Yung Oo. paggagamot, no? Of course, the divine healer is really Jesus, no? Oo. Yan. Apos ito, baka may gusto po kayong i-share tungkol sa ating ebanghelyo. Yung proklamasyon ng mensahe ni Jesus ay authoritative, ano? Hindi kamukha ng mga scribas o pariseyos, equivocal o kaya double speak, no? Siya ay klaro dahil nagsasalita ng katotohanan. You are credible and you have authority when you live what you preach, when you walk your talk. Sabi nga natin ngayon, pagka makikita yung singleness of purpose mo, wala kang ibang ulterior motive, makikita mo yan sa isang tao. Halimbawa, itong milagrong ginawa ni Jesus, pinalaya niya sa taong nalipin ng demonyo ang masamang espiritu. Ito, no? Kaya ginagamit ni Jesus dahil siya ay may otoridad at otoritatibo siya, pinalaya yung taong alipin ng demonyo, no? Kaya ang otoridad ni Kristo ay hindi niya ginagamit sa kanyang sariling promotion. Ginagamit niya na palayaan tayo sa ating mga iba't ibang slavery, no? Drug addiction, alcoholism, pornography, yan, iba't ibang mga pag-aalipin yun, no? Yung greed, kaya si doktora mamaya i-explain sa atin paano papalaya ayon tayo sa ating mga sakit. Yan, tama. He's going to explain to us how to liberate us, no, from our physical vulnerabilities, from our physical sicknesses and ailments. Okay, nabanggit kanina ni Aposeto nga yung Jesus uses authority, no? Para palayain itong taong may sinasaniban ng demonyo.
Of course, sa mga doctors, no, hindi lang authority, but they have the knowledge, they have the skills, they have the capacity to heal. Ganon din ba, Doc? I think, no, lalong-lalo na when you're advanced in age already, ilang years ka ng doktora, Doc? Siguro mga 35 to 35 38 years. Tinan mo, ha? Oo. At saka tayo, may choice tayo, di ba? That's right. Kasi may kanya-kanyang tayong choice na pwede tayong pwede nating ma-prevent ang ailments natin. Kaya tayo din na magliligtas sa ating sarili. We have the choice. Kaya lang, yung choice na yon, pag minsan hindi natin alam na may choice tayo, na pwede mo palang gawin itong good choice na hindi ka mag-smoke o kaya hindi ka iinom ng drugs o alcohol. Kaya yun, mapiprevent mo ang diseases. Kaya lang iba, hindi nila alam yung consequences ng ginagawa nila. Yung iba naman, alam na nila, pero hindi pa nila addicted na sila, hindi nila ma-prevent ang ginagawa nila. Kaya yung sabing deliverance or preventions or from ailments, may choice tayo, may kanya-kanya tayong choice. Hindi naman na meron namang gamot bakit hindi na lang maggamot? Ang hirap-hirap naman yung choice na hindi ako iinom o hindi ako mag-i-smoke, di gamutin mo na lang. O kaya, mas gusto ko yung mga matatabang kinakain. O meron naman pang cholesterol, di ba? Iinom na lang ako noon. Pero that's not right kasi there's so much that medicines can do. Meron din tayong magagawa para sa sarili natin. Kaya yun ang sabi ko na yung deliverance from physical ailments, we have the choice and we need to make that choice, yung healthy choice. Yes, at saka siguro yan, disiplina rin, no? At the same time, make it a habit talaga na may mga, yung healthy choice na sabi ni Doktora, no? At gusto ko lang tanongin si Doktor kasi nga yung about authority, parang nakikita ko kasi Doktora, 35 years, sabi mo nga, naku, ang tagal na nun, no? But little by little, do you feel kaya ginagawa mo ito? You want to give back something to the community, to God? Ito nga yung mga pagsasare ninyo, mga medical missions, ang dami yung mga projects, no? Is this your way na parang you feel like, giving back what has been given to you? Oo, kasi lumaki naman ako, mahirap din. If not for what I considered, actually as I reflect back, noon nga yung Nazareno, sabi ko, isa ako doon sa lumalakad akong paluhod sa Quiapo Church. Kasi parati akong may hinihingi. Ang hinihingi ko noon, nung estudyante ako, sana ako on top notcher dito. Pero natutupad naman, hindi ko alam kung yun milagro ng Diyos o kaya it's the same, it's a combination of milagro at saka my own determination, pagsisikap, oo. At saka siguro may brain din naman ako, Kaya yung combination nun, pero I can't help to think na if you work hard at saka and you know how to give back at maganda ang pagsisikap mo at saka maganda ang pakikisama mo sa tao, that's good enough na talagang may takot ka sa Diyos at saka takot sa pag-aabuso sa kapwa mo, sa yung pag-iisip ng masama. Yung combination, pati yung perseverance mo to work hard. Kaya na parang na-achieve ko na yung gusto kong ma-achieve kasi nag-aral ko, I worked hard, pumunta ako sa States, 19 years old lang ako noon. Nurse ako, and then I pursued pre-med school and medical school in the United States. Ngayon, faculty na ako sa Stanford, ang anak ko, tapos na sa college. Actually, yung anak kong isa, nagme-medical school pa, kaya pinapaaral ko pa. Pero, I considered myself blessed na na-achieve ko yon. Kaya I like to give back. Kaya kung wala naman din naman ako mayaman, but I have the intelligence at saka expertise sa medicine na makakatulong naman ako. At saka yung mga connection, alam mo na, pag minsan gagamitin mo rin yung mga connection para ma-achieve mo naman yung pagtutulong. Kaya hopefully,
mahirap din kami hanggang ngayon. Mga kapatid ko nandito kastabi ng Arsobispado, Oo nga. sina Kuya Orly, Kiss, yung sister-in-law ko, si Tess. I want to greet them today kasi part sila ng success ko, ang family ko. Yung kanilang belief sa akin at saka pagtutulong nila. Ang ate nita ko who believed in me na pumunta sa US, siya nga nagpahiram sa akin bumili ng mga uniforme para makapunta sa States at saka yung aking pocket money papuntang sa States. Kaya I would not be here without the help of my family, yung father ko, parents ko na wala na sila ngayon, but I still hear what they taught me. Yes. Oo. Mayaman ka, doktora, sa family values. Yun. Love at tunay na Pilipinong mananampalataya, no? Yes. Oo. Alam niyo yung panata na nalumuluhod at lumalakad papunta sa altar ng Quiapo. That's an expression of faith. Mayaman ka sa pananampalataya. Kaya nagbunga na ngayon. Ang pananampalataya, kaya tinataya mo ang sarili mo sa pag-serbisyo sa sosyedad. Yan, Pag-serbisyo sa may sakit, may karanaman, sa mga tinuturo mo mga estudyante sa Stanford. Kaya masaya ang Panginoon sa iyo kasi yung talent na binigay sa iyo ay yung puhunan mo dumodoble na yung profit. Yan. Yung tubo. Yung tubo Sana ng naman. Panginoon. Yes. Baka lumampas pa ako kay St. Peter, no? Huwag ka lalampas. Sa kabila ka mahuhulog. Yes, and I think ito nga, no, I think that's the way to be delivered from anything, no? Una, faith in the Lord, yung nga, yung combination, no? Tsaka yung pagsisikap natin, no? Kasi kung minsan talaga, kamukha nga nitong taong ito, siguro, yung nga, medyo mahina yung faith niya, and at the same time, nasa sa atin kung yung kasamaan ay i-welcome natin sa buhay natin, no? Pero I believe, whether it be physical health o kaya spiritual health, kailangan na i-reject na lahat natin yan, no? We have a choice, sabi nga ni Doktor. Okay, let's take a break. Medyo nasa na tayo? Nasa kalagitnaan ng ating programa. Sa ating mga texters, yung mga gustong makipagtalakay o kaya may mga questions kay Doc, no? Itanong mo kay Doktora. Yan. Nandito po siya para sagutin ang inyong mga katanungan. And of course, mamaya po ibabasahin natin yung ating mga text messages, no? And let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Why do you keep the peace when the world's at war? Why can't the anger cease in my wounded heart? When will we ever find the answers? Why can't I get anywhere? So many questions, why should I even care? Do you believe in heaven? Do you believe in paradise? Where can we run when there's no one we can run home to? If you can find the reason why we must go on
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, kanina po sa ating first segment, tinalakay natin itong ating napakagandang ebanghelyo sa gabing ito. Ito nga po ang deliverance ministry ng ating Panginoon. Yan, no? Opo, at talagang kuminsan po ay nangyayari sa ating buhay, no? Yung may masama, pinapasukan tayo ng iba't ibang mga, yun nga, pati na sakit, no? Physical sickness, spiritual sickness, no? But what we need to have, of course, itong ang ating unang-una, yung ating pananampalataya. Sabi nga ni Dr. at ni Aposeto kanina, it's really a mixture, no? Hindi natin pinapaasa lahat sa Panginoon, pero yung ating determinasyon, no? Para gumaling tayo at maalis natin kung ano man yung masamang espiritu o kaya sakit na kuminsan ay umaalipin po sa atin, no? Okay. Kasi yung kasabihan na God helps those who help themselves. Yes, so Oo. kailangan yun, no? Siyempre, I think isang santo, sabi niya, Mhm. you do everything, no? As if it is your own work. You Apa. pray hard as if everything belongs to God. You. So, gagawin ang bahagi mo, gagawin ng Panginoon ang kanyang grasya, ang kanyang pagtulong sa iyo para magtagumpay ka. Kasi ang tao hindi robot. Mhm. Dapat gamitin niya yung free will, sabi ni Doktora. free option ni Dr. Okay, may isang texter yata tayo, no? Sige. Ako mayroon Okay. din ako dito, Sister Son. From Kay Doktora ito. 5755. May Okay. tanong sa inyo, Among. Mhm. Sabi niya, ang nauunawaan ko sa sinasabi ng gospel ay Mhm. ganito. Jesus teaches in the synagogue with authority because his words are backed up by God. And Yan, this oo. caused amazement to his listeners. Mhm. However, tila hindi po siya, si Jesus, sang-ayon sa sinabi ng taong may unclean spirit. Mhm. I know who you are, sabi niya, the Holy One of God. Di po yaon ang katotohanan. Bakit hindi po siya sang-ayon na siya ang Holy One of God? Pakiliwanag po, Among. Salamat po. Mhm. Ito nga kasi So, hindi siya sang-ayon. he was na- rebuked, no, by Ah. even the devil, alam niya po itong the Holy One of God, no? So not everyone who knows God mabuti, no? pati demonyo actually alam niya. I know who you are, sabi niya. Oo, sabi Oo, ng yung devil. Oo. kaalaman, hindi Opo. kamukha ng adoration. Opo. Oo. Yung kaalaman, hindi pala ng palataya. Yes, At hindi oo. pagsunod sa Panginoon. Mhm. Kaya, marunong na marunong yung demonyo kaysa sa tao. Yes, very Pero good. number one enemy ng Panginoon yan. Yes, oo. So talagang hindi po sumasang-ayon sa Panginoon, pero alam niya. Opo. Alam niya ang ating Panginoon. But that's not faith. Sabi nga ni Aposeto na alam mo pero hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos, 'di ba? So I think faith will really boil down to ano ba yung sinasabi ng limbawa, ito nga, no, yung you recognize the Lord and yet you do not worship, adore, o kaya you do not obey, no, the will of God. Okay, ito may isang kay Doktora, no, from 5660. Sabi niya, good evening po, Barkadahan kay Kristo. Tanong ko po kay Doktora kung ano ang pagkakaiba ng preventive sa curative medicine. Good evening po. Yun. Ay, ang ganda ng tanong nyo kung sino ka man. Ang difference nun, curative is treatment. Kunyari, if you have pneumonia, you treat pneumonia with antibiotics. Or if you have high blood pressure, you treat your blood pressure with an antihypertensive. So that's treatment. That's to cure. So for example, if you have cancer, they give you chemotherapy to cure or to treat your cancer. Okay. So not all treatment is curative because Yeah, you no. can't cure cancer. You could treat it, pero na may cancer ka pa rin at magkakaroon ka ng remission. Kaya yun ang treatment and cure. So not all treatment is curative I see. and not all curative is all curative is treatment. Okay. Ang prevention is before you develop the disease. Kunyari, ang mother ko may diabetes. Ako,
at risk ako sa diabetes. Lako yan. Kaya to prevent diabetes, mag-exercise ako, kakainin ko yung tamang pagkain para hindi ako mag-diabetes. Yun ang prevention. Wala pa yung sakit sa'yo. Wala ka pang sakit. Yun. Oo, Papunta ka pa lang doon, matiprevent. Doc. Oo, papunta ka pa lang doon, i-prevent mo yun. Yun. Actually, yun ang isa naming role sa Medical Mobile Clinic is prevention. Okay. Kaya yung mga i-identify namin yung mga people at risk. Yun. Kunyari, mga matataba at risk for breast cancer at at uterine cancer. Obesity is a risk factor for cancer. Smoking is a risk factor for cardiovascular disease. Kaya para ma-prevent mo, mag-stop ka ng smoking. Habang wala pa. Oo, habang wala pa. Yun ang prevention. Oh. Kamukha ng mga may high blood pressure at may diabetes, yung mga may high blood pressure at diabetes, para hindi sila magkaroon ng stroke, bibigyan sila ng aspirin, yung baby dose aspirin, 81 milligrams. That's to prevent stroke and heart attack. Prevention yon. Yun. Kaya yun ang difference ng treatment at prevention. Kaya ako, ang paniniwala ko, Which is better, Doc? prevention. Okay. Oo naman. Oo, tama yun. Sa education, may preventive method, yung Salesians. Oh, Yung okay. mga Salesians, Don Bosco, Uh-huh. they guide their students that as much as possible, they try to form them with values which will encourage them and which will empower them to avoid Yun. all kinds of dangers to their That's to their life, to their faith life. That's Opo. preventive method. Oo. Pag minsan, hindi alam ng tao yung masyado yung importance ng prevention. Alam nila kasi, kunyari, ang high blood pressure, wala namang simptomas yun. Wala naman ako nararamdaman bakit ako magtitreat, bakit ako magpapatingin ng blood pressure. Kaya yun ang mahirap. Yun. Yung kunyari na heart attack ka, nagche-chest pain ka, Mhm. ayun, meron kang simptomas, kaya yung tao natatakot, may heart attack ako kasi nasasaktan ng dibdib ko. Pero yung high blood pressure, walang simptomas yun. Oo. Okay. Kaya pag minsan hindi nila may simptom, wala naman akong symptoms, ba't ako naman iinom ng gamot? I feel good. I think that's where education comes in, diba? Yun. Kaya Diba? malaki ang value ko sa education. Kaya dapat magi-start yun sa youth. Yun, oo. Bata pa, kailangan alam na ng ang lifestyle ng tao, i-change na. Yung mga medyo matatanda na, pag minsan meron ng high blood pressure, kita mo ang dami-daming mga dialysis center. Kasi Yes, yung mga oo. mga pasyenteng may hypertension at diabetes, ayun na, nagkakaroon na ng kidney failure, nagkakaroon na ng heart failure, nagkaka-stroke na. Yung iba na amputate na, yung mga may diabetes, Kaya yun mapiprevent. Kunyari, may diabetes ka na, hindi mo na mapiprevent, pero matitreat mo, magagawa mo pa yung lifestyle modification because it's an added benefit. Okay. Kung magagamot ka at mag-exercise ka at Okay. kung nag-i-smoke ka, mag-stop ka na ng smoking, additive yun kasi may eliminate mo yung mga ibang risk factors. That's very true, oo. So, medyo mahirap din ang preventive, no? I mean to say, if you advocate preventive medicine, kasi you have to undo a lot of things, no? Yung mga, kumisan, yun nga, like for example, yung mentality, wala naman akong sakit, ha? Walang nararamdaman. Okay, may gamot naman Diba? Yung mga ganyan, diba? Mga tipong, kuminsan, ang daming mga dahilan-dahilan pa, no? Pero I think we really have to undo that, no? I think that's part of educating people, diba? Oo, kaya malaking yung education. It will take time to change one's lifestyle. Oo, mahirap i-change ang lifestyle lalo na tayong Kapampangan, Gustong-gusto natin ng pagkain, maalat, masarap, maraming kumain, maraming kanin. Lalo na pag mahirap ka, dadagdagan mo na yung kanin dahil konti lang yung ulam mo. Kaya siyempre, alam din namin yun, pero small changes is good. Oo. Okay. Kaya kailangan wag mag-give up, Discipline na rin.
Yes, Disiplina, huwag mag-give up, perseverance. Yan, no. Yan ang mga values dyan, no. Okay, sige. Isa pa po. Uh-huh. From 8427 sa Pampanga Provincial Jail. Okay. Sabi nila, Doktora, saludo kami sa iyo dito sa Pampanga Provincial Ay, mga Jail. Nakikinig prisoners sila. yan. Ay, naku naman, buti naman nakikinig kayo. Oo, araw-araw nakikinig sila. 1,300. Oh, 1,300 sila dyan, Doc. Oh, sila. May kumusta naman yung kalagayan nyo, Ken? Masakit Doc, puta siguro. minsan eh. mag-medical mission ka, Ken. Oo, Kaya ne. provincial jail. Oo. Ayan, oo. Oo. I think, Ay, kami pa, Pero natin Emi Pagyewa ito. I Talaga? that would be very good. We schedule that, Sila Doktora, sa in your Pinan. next medical Bishop. mission. Yes, Sa oh. Pampanga Presidium, ha? Mhm. Oo nga pala, no. Para Yan, ma-check madami sila. sila dyan, Doc. More than 1,000 na nakikinig sa atin dyan. Nagmimisa kami dyan pagka linggo. Yes, oo. Pagka-libre ako wala sa parokya, Yan. nandun ko sa kanila. Mhm. Oo. Sige, kamusta kayo dyan? Ayan. Yan, okay. Thank you very much po sa ating mga inmates dyan sa provincial jail natin, no? At maya pauras po kayo. O ita po, nindami doktora, baka kayong next visit na, she will consider to visit you and maybe do a medical mission for our inmates. Kaya I never thought about it, pero masanting yung project ito, ne. Bangat na makatulong naman ka rin kaya katamong kabalen keng jail, ne. Mhm. Okay. That's very true, no? At ito nga siguro ituloy natin, Stetson, itong pinag-uusapan natin. It's really a new teaching, sabi nga, no? Because he can command, no? Yung bang talagang makikita mo sa buhay ng ating Panginoon, yun ngang, sabi nga yung with authority dahil he's backed up, no? Siguro gusto ko rin tanungin kay doktora ito, no? Kung, yun nga, yung, kung minsan, Dok, ang hirap, no? Yung bang, yun nga, yung with all your good intentions, no? Pero kung minsan, yun nga, yung ako nakikita ko sa iyo yung you're very proactive, ha? Maraming mga pagsubok, 'di ba? Ano ba yung mga usually nararanasan mo mga pagsubok, no? But of course, sabi mo nga mas malakas yung perseverance mo sa inyong mga apostolate o yung mga ginagawa niyo. Oo, marami. Siyempre, may mga intriga, no? Siyempre, may project ka, sabihin naman, ay, hindi naman maganda yung project kasi it doesn't benefit them. Okay. Siyempre, yung iba, they would undertake a project kasi meron silang advantage, meron sila sariling agenda. But if you look beyond your own agenda, beyond your own needs, marirealize mo na ito para sa masa, para sa tao, ano. Yung mga intriga, kanya-kanyang agenda. Kunyari, pag minsan yung politicians natin gustong tumulong pag election, pero pag wala ng election, hindi nawala na yung kanilang passion sa pagtulong, ano. Yun, isang challenge din yun. Isang challenge din yung pag minsan they don't believe in the goodness of your project, ayaw nilang mag-donate kasi sa amin, yung amin non-profit yung amin kaya we're very dependent on donations, mga ganon. Generosity. Buti na lang nakukuha ko mga donations from Stanford, yung kanilang mga excess ng supplies nila. Tapos yung mga colleagues namin, nagfa-fundraising ako, nagbibigay sila ng pera para mabili namin yung mga gamot namin para sa medical mission. So hopefully, itong first medical mobile clinic ma-fund ni Mr. Steiner na nag-a-apply kami ng donation, grant from them. Kaya we're at the mercy of the goodness of people who believe in project such as this. Yes. Oo, ang ganda. Oo. Okay. Kaya yung mga mayayaman dyan, isipin nyo na, pwede kayong mag-donate. Mga generous people, no? Ito, may nag-react kay doktora dito sa sinabi niya. Sabi niya, doktora, life, sabi niya, has taught me that some people will always find fault in what we do. No matter how good intentioned we are, but it is not what they think which matters. It is what the Lord thinks in the end. No, in the end, only God matters. No, maya poros po kayo. Ay, dakala salamat. Ako makayang religious, pero very, very spiritual ko. I believe in goodness of man. Yes.
Pero, wow, ito, Pin, Opo. it doesn't matter what other people think. It's what it's in your heart. And what the Lord thinks. Oo. Ne? Mm-mm. I agree. Okay, thank you po sa inyong reaction kay Doktora. From 9627. Okay. May isa pa po, parang follow-up sa Pampanga Provincial. Okay. Sabi niya, Apong Seto, salamat nung atin keng medical mission. 1,578 kami po, Keniking Pampanga Provincial. Rakaldan. Lumaki pa Oo. yung figure. Lumaki ba? Marami Sabi ba? ko 1,300 kasi. Ilan? 1,578. Wow, ang dami nila. 1,578. Okay. Ilan kaya yung mga lalaki at saka mga babae, Dok? Oo Kasi nga, may no. ano sila. Oo. Yun. Maybe we can get yung ano, no? Yung exact census figure. nila, Oo, tsaka yung census. mga different ailments nila para prepared kami pag pumunta. Yes, oo nga. Mm-mm. So, i-ano natin yan, i-schedule natin yan, Doc, no? Oo. Maybe we can task our apostolate, yung mga volunteers natin, no? Sa jail apostolate, mga volunteers natin. Sino, Brother Joe? Volunteers in prison, VIP. Yes, yes. Maybe they can do the census and whatever doktora wants to know. Pagkatapos pag balik ni Doc dito sa Pilipinas, baka pwede nating schedule yan, Doc. Oo, no? oo. With all the data that you will that we can gather Upang for you. kalita ready kami na. Wow. Siyempre, baka Emi pag-ewa ito, we haven't visited First time. first time. Oo. Alam mo, Doktora, sa Cebu daw ang tawag sa mga inmates, the dancing inmates. Pero dito sa Pampanga, ang tawag natin the praying Praying English. Praying yan. in diba? Tayo lang ang may ganyan. Wow. Study. Opo. And Bible reflection. ang laki ng impact nung salita ng Diyos sa kanila, no? Nakikinig sila. Nakikinig and I think this is really very transformative on their part. Tuwan-tuwa No? na kami. Oo, kasi yung reflection nila matatransform yung previous life nila, no? Oo. Kasi That's right, dapat naman matuto ka sa buhay, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali. Yan. Ano? Pero pag natututo ka, may itutuwid mo yung landas mo. Yan, Doktora, yung panawagan mo, yan, no? Bawal yung uminom ng masyado, sigarilyo, lahat, diba? Bawas-bawasan na yung Red Horse at saka yung Shock Tongue. Holy water. Holy water na Wala lang. water na lang. Yan, ang preventive, no? Napakaganda, no? And I think maganda pa rin po na let us, of course, no? Take the advice of our good doctor here, no? Kasi talagang maganda po pagka yung physical health natin, okay, sasama na rin yung ating emotional, spiritual health, di ba? Kung minsan it reflects, no? At napakaganda po kung halimbawang healthy tayo inside and outside, no? Yeah, kasi yung holiness comes from the word whole. Yun, oo. So holiness is wholeness. So hindi lang health ng espiritu, ng kaluluwa, kailangan po pati ng ating katawan because the body is the temple of God. Yes, Oo. oo. Kaya anuman ka saan ka man babaling sa tao, ang paningin natin laging kalusugan o wellness, wholeness of body and soul. Yes. I agree. Okay, at before the announcement and the greetings, we will end our beautiful episode today with a very short prayer, not to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, your word is power and life. May I never doubt your love and mercy and the power of your word that sets us free and brings healing and restoration to body, mind, heart, and spirit. Amen. Ating tinitingnan ko yung martyrology, Apo. Book of Saints. May santo ngayon, Saint Bennett Bishop. Naku. Ewan ko kung European ito, ano? Baka bandang So, Europe po yan. Oh. German ba yun? Parang German. Siguro, Biscop. Bishop Parang Alemanya, no? Sa Alemanya. Okay, siguro bigyan natin ng konting panahon si Doc para manawagan Huling message. tungkol dito sa ABC Foundation, no? Oo. Yung advocacy ninyo, Doc.
Oo, tingnan ninyo sa website kung meron kayong Wi-Fi, www.abcs for Global Health. Yun ang non-profit namin. Tapos, tingnan nyo ang Stanford University website, tingnan nyo naman ang yung kababayan, Julieta Gabiola. Yung kabalenyo, King Stanford, ne? Okay. Lawenyo niya mo, malago ko, maganak ako, And of saka course, mapangyawp ko. At i-greet mo, Doc, yung sa, sa bahay ninyo, at saka yung mga... Oo, sige, Kuya Orling, Tess, Ate Nita, Nakikinig si sila. Kim and Kiskis, dakala salamat ne, keng pag-support yo keng irugong kapatid yo, ampong tita yo. Sa anak ko sa States, si Sean Finnegan at saka Michaela Finnegan, I hope you could stream on YouTube or Facebook. Sana makita nyo mami nyo. Okay. Single mother ko kasi. Yes, opo. Namatay ang husband ko nung ano lang siya, 46 lang siya. Opo. And I was only 42 at that time. Kaya tinangkilikan ko yung mga anak ko. Yes. Dakala salamat kaya kayo, Father Pep, Yes, Doc. Aposeto, It's really a pleasure. Sister Son. And I think maging regular na rin itong na-schedule mo pagbalik-balik mo sa Pilipinas, ha? Aywa naman. Wow. Makipagyabe ka kaya kaming radio program, ne? Oo. Oh, okay, magpaalam ka na, Stasyon, magpaalam ka na. Okay, maraming salamat po. Hanggang bukas po. Goodbye and good night. And of course, yung pagbabasbas ni Aposeto. Magpaalam muna pala si Doc. Dakala salamat kaya kayongan. Okay. Pagdasal natin yung mami ni yung director ng ating tourism, si Ronnie Chotwico, namatay po. Okay. Ang mother na nasa Holy Mary. Sa Holy Mary. Memorial Park. Okay. At saka yun din natang kamag-anak ni Nancy, no? Yung ating yung cook natin. Nasa Minalin. Sabi yung biyanan po namatay. Biyanan po. And then si, okay. At nanganak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat po sa pagkakataon na pinagkaroon mo sa amin upang pagnilayan namin ang salitang buhay ng inyong anak. Kami pong lahat ay alipin ng mga iba't ibang karamutan, individual na defekto ng aming pakikugnayan sa iyo. Paspasan mo po ang lahat ng mga kapatid namin na dumadaan na iba't ibang pagkaalipin para kami maging malaya at malalaman namin at lalong mahalin ang aming dignidad bilang anak ng Diyos. Paspasin mo po yung mga kapatid namin dyan sa Presidio, yung ating mga market mentors na madangalan na naghahanap buhay sa ating palengke, sa ating mga daan. At yung mga may karandaman, may sakit, at may iba't ibang pagsusubok-subuhin nila. Ito ay hinihiling sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Kasama po si Father Pep, ipagkalubdabi ng bendisyon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating talakayan. In this year of mercy, let us perform works of charity. Salamat sa Diyos. Thank you so much, Doc. At ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Seems grayer in our hearts. It's grayer